buntag sa tanan. Nagtuo ko nga malipayon ka nga niyanhi sa iglesia. Aron nga makahiusa diha sa usa ka tumo nga magsibaw pagdahig sa Panginoon Diyos. Amen. God is good. All the time. Amen. God is good all the time. Now, basta natingalan mo anong ako ang narinig. Nagpasalamat ko dako para sa ato ang Ginoo to have this privilege nga maka-speak on behalf sa mga pastors, leaders nato sa church, dinhi sa ato ang congregation. And it's by God's grace, salamat ko sa Ginoo nga itagaan ko niya ini nga nako nga pribilehiyo na maka-istorya nato pagdala sa iyang community. And as Pastor Bong said, itagaan ko niya once a month nga schedule. So every third week, third Sunday of the month, may iyang ihatag na po. So that's why every third Sunday, ako maghatag ko mensahe para kanakong kanan. And I decided, pag-sulti ni Pastor Bong ko, naguna-huna ko nga usa may mayo na ko ihatag message. And that's why I decided to make a series or study book sa First Peter. Para nga starting today, sa ako mga wali, mag-ukap na walain diha sa unang Pedro ra. Para dili ko makambak sa akong message tungkol kay nakita na ko as I observe sa pagsugod na mo din sa pagbalik, kay nakarinig ang hinang mo sa anak, kaya din yung naatay series of preaching, naatay 5 solas, and other mga messages. Naghatag na ito ng systematic knowledge about sa who God is and what He has done in our lives. That's why ako po, gusto ko lang mahanay po na akong message. Dili ko makambak, dili ko nagpakuha o kasara, para nga kung ako ang tindog din sa tubangan, makibaw na ako kung saan akong mensahe. Okay? So that's why, let's open our Bible. Sa mga online viewer, good morning. It's my first time. Ako bang camera, at mga tao makakita. But anyway, it's all by God's grace. So let's open our Bible in the book of 1 Peter chapter 1, verses 1 and 2. So kana lang, duha ka bersikulo ang atong basahon karon. Ingon ang puno sa Ginoo, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with His blood, may grace and peace be multiplied. Magpapao sa tayo. Lord God in heaven, we are so thankful na Ikaw ang Diyos kanunay maayos sa mga kanunay na pindanon. Salamat na kanunay ka na katiman sa mga kabusa. And it's not an accident na nabili because we all know the purpose of life, that is to glorify you. So sa Ginoo, salamat sa pagkasig ang maghihatag sa mga kabusa na magkatigo mo din dili aron nga mapakita sa mga pagalingon nga madasigon ngadto sa ubang tao kung dili aron yan hindi aron makakon sa mga butang ng espirituhanon na maoy hinungdan Ginoo nga muligtong kami sa mga pagilala kanimo so that in response to this we can give glory and honor to you, Lord. Salamat po sa Ginoo sa imong balang espiritu na maoy magtabang kanamo as we study your word today. Guide us, O God, enlighten our hearts and our minds so that we are always prepared to receive the biblical fruits and the biblical. Again, not relying on our own understanding, but relying on the Holy Spirit that works within us. Thank you, O God.
is with us with thanksgiving. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, good morning. Sa katong wala pa kailan ho, kay na mga new faces niya, bisan ko kailan. I am Pastor Leonard. Dili na sa ko pastor kay doon kaya naman kung niyawa sa Leonard. But anyway, I am Brother Leonard. Leonard Munoz. And my wife, nasa likod, Edeline. Akong asawa, taga Dinhi na siya, si City. No? Ako may taga Tayro. But si Pastor Ryan, muna akong classmate, muna pinagpapuhan sa mga eskwelahan. Muna akong classmate sa Bible School. Kanya, after na mo ni-graduate, kauban mo nga nag-work din ni. Way back 2012 ako, 2013, as mga youth pastor sa CCT. So muna nga, taon-taon ako nga wala kabalik din ni, nga sa mga uban nga, nakasinapin na namo, kailan na ako, o sa katong mga wala pa, ako na yung kalimutan. Dito, okay radi, makalimutan ko basta ang puno sa Ginoo na makalimutan. Anyway, the title of our message this morning is the eternal security of the elect. I find this intriguing, ano man, tungod kay sa atong panahon karon, even sa mga churches, daghang mga natudlo nga wala tay kasiguraduhan sa atong kaluwasan. No? Daghang mga katudloanan nagsulti nga kinahanglan nga manikaw pa ta aron nga maluwas ta. Or naiuban madungog na ko ang kinahanglan nga mo ni atong buhaton, dugangan pa nato. Kinahanglan pa ta magpabautismo aron maluwas. Kinahanglan pa ta mabuhat sa napulo ka sugo aron maluwas. O sa akong trabaho kay nag-drive ako tricycle, halos kada adlaw na mag-street preaching. Kung dili lang kay mga Christian ang mga street preaching, kung dili dominant na pagkayo ang mga RC. Kung nga, I hope, and this is my prayer nga, sa atong pagtuon sa book of 1 Peter, unang-una, malikon ang atong assurance of salvation. Okay? Nga, dili magun malikayan bisan ako, kauna ako sa una. Tinuod ba nga assured ko? Sikya tumang ko. Daghan ko mga lapses, mga kakulangon. Am I really assured of my salvation? Now, this morning, I hope na masabtan na to why we have this eternal security. O, atong tanawag, isa ng elect, isa ng elect, nga nakadawa itong eternal security. Okay? So, muna ang atong passage, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, according to the foreknowledge of God the Father, and the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with His blood, may grace and peace be multiplied to you. Now, before tayo go through sa ato ang message, we will tackle first the historical background naman. Kaya sa ato pagtuon, importante ni nga masabtan nato ang background aron nga makuha nato ang purpose, ang intention ni Peter nga nung gasulat siya aning mga pagtulunan nga atong tunan karon. And first and foremost, the readers of Peter's letter were confused and discouraged by the persecution. Nga naman, because at this time, probably 80, 60 to 65, grabe ka kanang aktibo kayo ang mga tao na ni-against sa Christianity. And we all know that at this time also, sa pagsulat ni Pedro, aning panahon na napreso na si Pablo. O ang reason nga na napreso si Pablo because of his kanang pagtuon, pagsangyaw sa mayong balita. So makita na po that in the context ng daan sa atong letter, sa background ng daan niya, nga ang mga tao na yung gisulatan ni Pedro, mga tao nga wala nakibog asay ng direksyon sa kinabuhi. Mga tao nga nawan anong paglaog na discouraged na why? Because of persecution. Madugangan pa sa ilang balita nga si Pablo na priso na, si John itago na sa island of Patmos,
And the other apostles, nagkatibulaan na sila. Muna na, kung atong tanawon ang kahimtang nila, atong ibutang, atong isultob ang ilahang sinina sa atong kahimtang karon, nagtuo ko nga, dili sa iyo ng ilahang lagyan. Kita karon sa ato ang pagsangyaw. Ikaw raman musultin na to, naarag mga kuhan. Mura raman caves na to, no? Mura raman wala na to nga. Namang daot na to, okay na to. But at this time, they were discouraged because of persecution. Ano naman? Dili sa iyo ng persecution nga kiamon sa una. Kanang bisuhon ka, dakpon ka, life o karon wala naman dakot na to sa pagsangyaw. Ikaduha, mo ni ang kinatibuk-an nga unod sa letter ni Peter is they were exhorted to stand strong. Again, because they were discouraged, pinasig sila ni Pedro to stand strong, repeatedly reminding them of Christ's example, the riches of their inheritance in Him, and the hope of His return. Now, ato na lang matakpan later on sa atong pagtuon sa 1 Peter. And the primary message is to trust in the Lord. Live obediently, no matter what your circumstances. And keep your hope fixed on God's ultimate promise of deliverance. So, mga na ang pinatinutan nga mensahe sa letter ni Peter. To trust in the Lord. Pagkitawang hatag lang tayo example, 1 Peter chapter 5 verse 8, ayun siya na, cast all your anxieties on Him, for He cares for you. Yeah. Kung naman, ganun, nag-encourage mo si Pedro anak, because they were discouraged by persecution. So, ano na ito masabtan, nga nung nakasulti, si Pedro ang mga persekutuhan. Anyway, ato ta, masabtan na ito, nga tinuod ba dyan, nga, na-confuse sila, kung wala sila kay Bawas sila pahinon, and they were discouraged because of persecution. Makita na ito na in the first verse mismo sa mga usulan. Okay? The theological background. Verse 1, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles of the dispersion. Now, tanawin na ito ha, kung sa initabo sa mga magtutuo of the dispersion, nakatipulahan sila. Asa sila nakatipulahan? In Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Na kung tanaw na ito karon sa Google Maps, sa modern day karon, mo na karon ang Turkey. Modern day Turkey. Kana nga mga lugar. Wala naman ang uban na ni, wala naman na-optro naman na lang ang name. Kung atong i-trace ang map karon. But the point here is they were dispersed. And the reason because of that, kato akong gisultigan nila nga background. Because of persecution. Because of confusion nga. Wala na sila kibaw, asa sila pa doon. No? Wala sila kibaw kung ilang baton. So ilang gihimo, gibiyaan nila ilang balay, kung nilayas na lang sila na naman. Because of the fear nga, takpon sila tungod sa ilang pagtuo ni Jesus Christ. O kinsa ng mga takpon, kinsa ng mga nakatigulaan. Mabasa na ko dan ha, to those who are elect exiles. What's the meaning of the word elect? Masabtan na to. The term elect in Greek is eklektos, no? Which means chosen or selected. Siguro, we're very familiar ang word nga pinili. Amen? Or gipili. Now, sa Bisaya, daghan ang mga tao nga musulti na nga gipili pa sa Ginoo. Pero subok ko pamalandungon nga daghan ko mga tao nga kung atong tun-an kung saan tinuod meaning sa word nga gipili, dili nila madawat nga ingana ba ang word nga
election or elect, meaning chosen or selected. Nagpasabot nga, adunay nagpili nimo, dili ikaw ang nagpili. Nagpasabot nga, in our relationship to God, dili na kita nagpili sa Diyos. Sabdan? Dili kita ang unang niduol sa Ginoo. Dili kita ang unang nangita sa Ginoo. But first, atong sabton that the word elect is God chosen you. God selected you. This term is significant. Importante kayo ng itong masabtan nga naman because it refers to the belief that God chooses or elect people for salvation and for His purposes. So kung atong sabton, the eternal security of the elect, it refers to you, Christian. Are you a Christian? Amen. Are you a believer of Christ? Amen. Then do you believe that you are one of the elect? Amen? Amen. This means that God chosen you. God selected you. Nga naman, klaro kayo ang original meaning sa Greek elect. Meaning, God chooses or elects people for salvation and for His purposes. Giluwas na sa Ginoo. Gipilit na sa Ginoo for salvation and for His purposes. Adunay purpose ang Ginoo nga nagpili kanila. Adunay purpose ang Ginoo nga nung giluwas na niya. So if that's clear to us today, atong sabton, the eternal security of the elect. Amen? So kung klaro na nakaroon nga, kita ang elect, kita ang ipili sa Ginoo, kita ang nakadawat sa pagpili sa Diyos, atong sabton karon our eternal security. Why? Because this is very important. Again, daghan ang mga grupo, denominasyon nga, nagtudlo nga kinahanglan sila maningkamot because they don't know the fundamental biblical truths, the importance of salvation. First and foremost, the basis of our salvation. Ang basahon ko na ang verse 1 kay sumpa na siya. Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. According, again, what's the basis of the election? According, first, to the foreknowledge of God the Father. So the basis of our election sa pagpili sa Ginoo nato is not all about you. Nga, gipili ka sa Ginoo kay buutan ka. Oh? Gipili ka sa Ginoo kay mapaubsanon ka nga tao. Gipili ka sa Ginoo kay aduna kay kasing-kasing nga mutapang sa mga kapos. Or gipili ka sa Ginoo tungod kay you have this high career na ka sa peak sa iyong kinabuhi nga nalipayon ka na ang kaning mga kalibutan, ang mga butang sa kalibutan. No. But gipili ka sa Ginoo not according to our own merit, not according to our own ability, or not according to our own knowledge or good works, but according to the foreknowledge of God. What is the word foreknowledge? Sa Greek, meaning prognosis. It comes from pro, meaning before, and gnosis, meaning knowledge. So kung atong sabton, this refers to knowledge
possess in advance or pre-science. Again, this foreknowledge, it refers to knowledge possessed in advance or pre-science. Pasabot of pre-science, meaning the fact of knowing something before it takes place. And this will support the idea of the letter of Paul in Ephesians chapter 1 verse 4. It says, before the foundation of the world, He chose us in Him. That's pre-science, meaning the fact of knowing something before it takes place. Before the foundation of the world, He chose us in Him. This term is often associated with God's omniscience and His sovereign plan, implying that God knows in advance those who will be His. Nagpasabot nga, in the aspect of salvation ay atong sabton nga ang pagpili sa Dios, it is not random selection. Atong sabton it is not all about the circumstances nga naakakaroon nga may maghatag rason nga pilion ka sa Ginoo. No, dili. Kundi ang pagpili ni sa Ginoo kanato, it starts before the foundation of the world. Nagpasabot ka, walang pamahimo ang kalibutan. Ato na rin plano ang Diyos sa atong kaluwasan in Christ Jesus. Wala pa ganun sa verse, pero let me read to you 1 Peter chapter 1 verse 20. Sorry, wala yung ma-appeal sa akong pan. Kaya ano pasabta na ito nga, ang pagpili sa Ginoo before the foundation of the world in Him. Pinaka-importante man Tarawa ang verse 20 sa chapter 1 verse 20. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last time for your sake of you, who through Him are believers in God. Kinsa gi-refer ani? Kinsa nihi ani? Referring to Jesus Christ. Magbasa pa sa verse 19. But with the precious blood of Christ, like that of a lamb, without blemish or spot, He was foreknown before the foundation of the world. So this means that the foreknowledge of God, siya ang nagutang sa tanang plano sa pagluwas sa iyang nakapagpapan. That is foreknowledge. So the basis of salvation is not according to you, not according to our achievements, not according to who we are in the community, but according to our good works. Kung sa kaka-religyoso, but according to the foreknowledge of God the Father. Tante lang. No? Kaya kung magbasi pa ang Ginoo sa kaluwasan na ito sa atong layong binuhatan, ano na makaikon nga bayan sa Ginoo. Ikato rin giluwas niya katong mga butan. Pero giluwas mo na niya bisag itang butan. And that is grace. Unmerited favor. For by grace you have been saved through faith. This is not your own doing. Yes. That is the basis of our salvation, according to the foreknowledge of God the Father. Second basis, according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit. Grabe. Sa kingdom ng Pastor gabi, very rich kayo ng duha ka verse sa First Peter. Why? Because this is the foundation of Peter's encouragement. No? Kaya discourage sila,
Gusto rin sila mabiya sa pagtuo. But Peter encouraged them, reminding them that they have the eternal security. According in the sanctification of the Spirit. What is the word sanctification? Meaning, hagiamos. I don't, di mo ko anak kung basa din. Pero tanaw na pang meaning sa hagiasmos. It comes from hagios, meaning holy or set apart. Wow! We all know the meaning of the church, ecclesia, called out once. Gipili, gikuha, gikan sa kangit-ngit, ngetos kahayag, ecclesia, church, called out once. Now, ang meaning sa word, sanctification of the Spirit, meaning the Holy Spirit Himself set apart those God foreknow. But pasabot that God the Father do the choosing. Siya ang nagpili. And then the work of the Holy Spirit, ang gipili samahan, iyang gilahi. Wow! That's the work of the triune God. Nga, kung atong tanawon, wala ato ang isang kamay. Dili kita mo nag-ay sa kagalingon, mupuyo kong simbahan, aron mo kristahanan ko. Ang uban mo yun pa nga, ipadala na sa buskol, aron mo outro. Di ba? Malaluhay kayo may buskol sa wala. Kaya mga nasa buskol, mga bukoy. Kaya may rason sa ilang papa, nga ba? Aron motro ilang anak. No! It is the work of the Holy Spirit to set us apart. Mo na ang meaning sa word sanctification. Meaning, kung ikaw gipili ka sa Diyos, the Holy Spirit will work on you by setting you apart. Nainong ka niya. Waon ka niya. The same meaning sa word ecclesia or church, called out once. Gikuha. Gikan sa kalibutan. Ngadto sa langit ng binuhat. And another meaning sa word sanctification, it refers to the process of being made holy or being set apart for a sacred purpose. So muna ang, kung atong tanawon sa Old Testament, muna ilang hapon sa una. No? I-sanctify din ka, nagpasabot kung before ang mga priest mato sa temple, himno sila una. Kinahanglan himno sila una. Why? Because of sacred purposes. Nga kung makaakto lang sila sa Holy of Holies, ang dili sila mamatay kung himno sila una. Now that's the work of the Holy Spirit. Sanctification is the process by which believers are conformed to the image of Christ, often understood as a work of the Holy Spirit. And ang pinakanindot nga naman, kay wala lang taniya gilahi, kunya nihulong na iyang trabaho, kundi hangtod karon ang trabaho sa Holy Spirit kanunay nag-work sa atong kinabuhi. That's why kung makahimo ta o kalapasan, makahimo ta dili insakto tuban sa Ginoo, we have this conviction nga nakaikinood sa pagalingon. Sayo pa to. Nakasa pa to. That's why we repent. We change our mind. Di na pala kusmo. One of the evidence of a true believer is kanang ilahang sunod sa sugo, sa gusto, sa pagtutulog sa Diyos. Kaya daghan ko nga dungog. May nga, Pastor, kaya matulog ito tag-assurance of salvation, usahay ma-misunderstood sa mga tao ba. Kung luwas na dito, Pastor, kung mutuon na tayo karon, pwede na kumubuhat sa akong wisyo. Kaya luwas na dito ko, mutuon na dito ko. Usahay nga na ilaha wis na lang. But, kana siya, tama na sila sa baba.
it is not true conversion. Pero naman, kahit tinood nga ito sa Ginoo, there will be a change life. It's not instant. Wa may nga ng puno si Ginoo nga instant. Wa may nga na Ginoo nga daw ka karon ugma, buot na kaayo. Wala. But it's a process. Sanctification is the process by which believers are conformed to the image of Christ. Hinahinay, it's a process na conform ang atong kinabuhi. Mahulma ang atong kinabuhi sa gusto sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kung atong tanawon, that's the basis of our salvation. Meaning, dili kita ang naglahit sa atong pagdiliman aron nakagawas. But it is the sanctifying work of the Holy Spirit that makes us sanctified. Then, next, for what purpose? Matagin na. Kung gipilit ka sa Ginoo, kunya gilahit ka sa Ginoo, for what purpose? Now, this will answer, ganong gipilit ka sa Ginoo, ganong gilahit ka sa Ginoo. Duha ka purpose ang makita nato sa verse 2. First is for obedience to Jesus Christ. What is the word obedience? The Greek word is hypokoi. It comes from hypo, meaning under, and ako, meaning I hear. Pasabot, this can be understood as listening under or submission. So, nga nung gipili ta sa Diyos, nga nung giset apart ta sa Holy Spirit for us to obey, to submit ourselves to Christ. Kung mo ni ano wala nung sabto mga iso, kung wala mag-work ang God the Father, kung wala magpili nyo, kung wala mag-set apart ang Holy Spirit nyo, you cannot obey Jesus Christ. You cannot keep His commandment. Dili ka makasunod niya. Dili ka makatuon niya. Wala nga, ang atong pagtuon, dili na atong pagalingan. Because our will, depraved tayo. Dautan, patay na itong hanggang sa inyo. We can only obey God because God the Father foreknown us. And because of the Holy Spirit set apart us to obey Jesus Christ. So, it's completely not our own doing. Grabe no? It is the gift of God. Because obedience, we cannot obey God. Dili ta makasunod sa Ginoo. We cannot become disciples of Jesus Christ kung wala itong duha na work sa ating Ginoo. Wala nga, this is just an encouragement sa gisulatan ni Peter nga mga narunuyan na padayon ka sa pag-obey because that is the calling we have right now. The purpose why God the Father chose us, the purpose why the Holy Spirit set apart us, that is to obey Jesus Christ. Amen. Sumata ang opposite. We cannot obey God without the word of God. And lastly, my son, for sprinkling with His blood. Kaduha. Meaning, the word is sprinkling, meaning, rantesmos, to sprinkle, ato na nangasaptan sa Old Testament sa unang panahon nga. Aron mapasaylo ang ilang sala, kinahanglan mag-ihaw sila o kaniro, mananap. Kunya, ang dugo sa mananap, datong sa templo, i-sprinkle. What's the purpose of sprinkling? Aron nga,
mapasaylo aron nga matabunan ang ilang sala. Wala sa una. Matabunan ang ilang sala. So, ang high priest musulod sa Holy of Holies once a year for the Day of Atonement. Once a year. So that their sins will be covered. Ug sa unsang pagi nga ma-cover ang ilang sala, atuban na sa Ginoo, is by sprinkling of the blood of the animals. Now, what's the beauty sa atong kahimtang karon? Because through the death of Jesus Christ, the Hebrew says, He died once and for all. Ug ang pagpapas, ang pag-sprinkle, ang pag-ula sa dugo ni Jesus dito sa cross, nagpasabot nga, gipasaylo, gihinluan ta sa atong sala once and for all. So atong kanawon ang connection. God chose you. God set apart you. And then, for what purpose? To obey Jesus Christ. Next, and to receive the cleansing power through His blood. Ganun man. Hebrews says, without the shedding of blood, there is the forgiveness of sin. Kung wala'y pagpula sa dugo, wala'y sala na makasayo. And that is the reason nung dili man tao na luwas kaya ang kamatayon ni Jesus para man sa kanang katawan. Is that correct? Amen. Diba? Mag-wonder ka ba? Nga, si Jesus namatay para man sa kalibutan. Pero nga nung dili man na nakadawat sa kamatayon, ang dugo ni Jesus, kapasaluhan sa dugo ni Jesus. Because magsugod na sa process of salvation. Because God the Father first chose us. And then He set apart us for what purpose? So that we can obey Christ. So that we were cleansed by the blood of Christ. It refers to the sacrificial blood of Christ, which is seen as purifying believers and establishing a new covenant. Kung nga, daghan karon bisan karon daghan pag mga debate nga dili tanan gipakamatyan ni Jesus kato lamang gipili sa Ginoo. But if you look at this context, it's somewhat true. Kung naman, kay dili ka makadawat sa kapasaluhan sa sala kung wala kang gipili sa Ginoo o wala kang ginahi sa Kalaang Espiritu. Kung wala ang reason, ang purpose for obedience and for sprinkling with His blood. Now, what's the big idea of our message? You know what? To be honest, this is my first time to have this big idea. Kaya ako, kasagaran, confusion. Ano, ganawa? Pero it's the same. Si Pastor Bong ang tawag ko din. Kaya wala akong laptop. Siya naging mo sa akong PowerPoint. I just give him the how wali. Siya nag-give. Wala nga, pati niya mo, first time na kong maling, hindi pa kayo presentation. Si Pastor nag-give mo na. So, what's the big idea? Diba? Ang mga tao ng isulatan niya, they were confused and discouraged because of persecution. Because of this verse, despite the trials and difficulties we will face, we are empowered to preach the gospel and live out our faith with confidence. Ikaduha, this assurance is deeply rooted in the theological truths outlined in these verses. And what are the theological truths? First, the foreknowledge of God reassures us that our journey of faith is not random or uncertain.
but is part of God's sovereign plan. Again, God chose you before the foundation of the world. That's why it is not an accident na nakadawat ka sa kalawasan ka. It is not a random choosing, ipili sa Ginoo, mo lang nakadili sa Islam. But it is according to the foreknowledge of God. And this foreknowledge of God reassures us that our journey of faith is not random or uncertain, but is part of God's sovereign plan. Amen? Next is the sanctification by the Spirit speaks of an ongoing process where we are gradually transformed and made holy. Again, it's a process. And lastly, being cleansed by the blood of Christ is central to Christian assurance. Therefore, the security of believers lies not in their own strength or ability. Sa mga religion, kaya nagtuloy ko, malingkamo ka ang makita itong kalawasan. This verse is sharing ito nila. Yan naman, nagsulti na ito that our eternal security does not lie on our own strength and ability, but in the steadfast nature of God's character and action. Iya ka lang sa Ginoo. Ang kalawasan, plano sa Ginoo, trabaho sa Ginoo, karoon mo sa umaabot. Dapat tayo tuwa? Wala. Wala, bisan. As I've known sa church today, nasayon ko, itulungan natin sa atong mga pastors, Pastor Gao, Pastor Ryan, that our salvation is wala yun. Di ka contribute ang atong pagkalingong gising natin. Because our faith is a gift from God. No? Kasagi ka sa Diyos. That's why wala siya mag-rely sa atong pagkalingong abilidad ng atong security, but it relies on the steadfast nature of God's character and action. Good morning and God bless you.